matamaan, huwag magagalit. Kaya sabi, nung araw, nung matatanda, nung bata pa ako doon sa probinsya, mga siyempre, mga ilang maulan, bumabagyo, bumabaha. Sa amin sa probinsya, malawak ang ilog sa amin, mahabang ilog, kahabaan at kalawakan. Sabi nung araw, pag medyo tawag sa amin, pag yung tubig na hindi malinaw at saka lubog tawag sa amin eh. Lalo na sa mga lugar na hindi gano'n pupunta ng tao sa ilog na yan. Ang sabi ng matatanda, pagka ganun daw may buhaya. Kaya nung araw takot na takot ako nun. Pero sa umidad na ako ng 35 hanggang ngayon, wala ma akong nakita na balitaan, may nakitaan na ganung buhaya. Eh kung mayroon man na, nung araw mayroon na iso may nakikitang buhaya, yung pala tao na nagiging buhaya, buhaya lang. Pero hindi siya normal na buhaya. Talagang tawag yung mumu na tayo. Seryoso guys, ang totoo, papansin ko, wala sa ilog ang buhaya. Ang buhaya ngayon nakadiupis, nakaupo sa magandang upuan, nakaderkon pa. At ang nagkikintaban pa yung mga sapatos. Tapos yung sapatos ay mamahalin pa, balat ng buhaya pa. Ginoo. At talaga namang sa nangyayari ngayon dahil sa nai-issue sa social media, sa balita, dahil sa mga nangyayari ngayon dahil sa nawawalan ng pera sa bayan, sa kaban ng bayan dahil parang dapat sa kapupuntahan na makakatulong sa bawat bayan, bawat lugar na naapektuhan ng baha. Kaso nagmukhang multo yung nangyari. Nakakapagtaka naman yung pera na masal kung saan-saan. Tapos naging multo yata yung pera. Alam, sa totoo lang siguro kung bakit hindi natuloy-tuloy yung flood control project. Kaya walang natapos sa mga halos na karamihan wala namang natapos sa flood control project ng gobyerno. Kasi wala namang nakakatakot to sa baha dahil wala naman daw dadaan na buhaya doon. Kasi ang buhaya daw nasa magandang tahanan. Natakot na lumusob sa tubig. Diyos ko po, pasensyahan na lang at yung bato-bato sa langit talaga, yung matamaan, huwag magagalit. At talagang karamihang sa mamayang Pilipino ay nanggagalaiti sa galit. Ako, awa naman kayo.